I don't need a husband, I just need a baby. Yan ang mantra ni Celestine Celi Ramos. Sa edad na 30, pagod na siya sa pangulit ng kanyang lola na mag-asawa. Pihikan si Cele. Siya na lang taon niyang nagtatrabaho bilang sekretarya ng pinakagwapong ngunit pinakababaerong CEO sa bansa na si Van Lawrence Montemayor. Nakita niya na lahat ng klase ng panloloko ng mga lalaki sa loob ng 9 na taon. Dahil ayaw niya sa sakit ng ulo ng isang relasyon, isang gabi sa bar ang babago sa plano niya. Isang estranghero, isang gabing mapusok at isang sanggol. Yun lang ang balak niya. Pero bakit pagising niya ang seryoso at mapanuring mata ng kanyang boss ang bumungad sa kanya sa ilalim ng kumot? Paano haharapin ni Sele ang lalaking iniwasan niyang mahalin sa loob ng halos isang dekada, ngayong may sekreto na silang pagsasaluhan? At paano kung ang akala niyang playboy ay matagal na palang naghihintay ng tamang pagkakataon para siya naman ang mabihag? Celestine, apo, 30 ka na. Ang matris mo baka mag-retire na bago pa magamit. Yan ang boses ni Lola Corazon na paulit-ulit umaalingaw sa pandinig ni Cele habang nagtitimpla ng kape sa loob ng kanyang kondo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa loob ng 9 na taon, ang buhay niya umikot tamang sa pag-ayos ng schedule, pag-aasikaso ng mga papeles at paglista ng mga pangalan ng babaeng kinakasama ng kanyang boss. Si Cele ang definisyon ng isang career woman. Maayos manamit, laging nakapostura at higit sa lahat patalino. Pero pagdating sa mga lalaki, para siyang may suot na makapal na baluti. Siguro dahil sa trabaho niya. Sino ba namang gaganahan mag-asawa kung nakikita ko araw-araw si Sir Van? Bulong niya sa sarili. Si Van Lawrence Montemayor ang kanyang boss sa loob ng halos isang dekada. Gwapo, higit pa sa salitang iyon. May mga matang kulay kape na tila nangungusap. Panga na kayang humiwa ng papel sa talas at katawang parang galing sa fitness magazine. Pero sa likod ng perpektong itsura ay ang pagiging dominanteng palikero nito. Halos linggo-linggo may bagong babae itong kasama. Minsan pa nga, si Cele pa ang bumibili ng bulaklak o alahas para sa mga disposable na nobya nito. 9 na taon siyang sekretary at 9 na taon na rin siyang immune sa karisma ni Van. Marahil dahil nakita niya na ang pinakapangit na ugali nito. Pero sa kabila ng lahat magkasundo sila. Siya lang ang tanging babae na hindi tinatabla ng pamatay na kindat ni Van, kaya malaki ang tiwala nito sa kanya. Di ko kailangan ng asawa, Lola, sabi ni Cele sa hangin. Pero gusto ko ng anak. Naalala niyang panahon na dokumentaryo tungkol sa mga independent women na piniling maging single parent. Walang drama, walang lalaking mambababae at walang sakit sa ulo. Sapat na sa kanyang isang batang kamukha niya na aalagaan niya ng buong puso. Pero paano? Di naman siya pwedeng pumunta sa isang sperm bank dahil masyadong mahal at komplikado. Isang ideya ang biglang pumasok sa isang isip niya. Isang ideya na alam niyang delikado pero tila yun na lamang ang tanging paraan. Kailangan ko lamang na isang gabi, isang lalaking hindi ko na lang muling makikita, isang donor na walang pangalan. Determinadong sabi niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinignan ang schedule. Bukas ay Sabado, walang pasok. Yon ang gabing plano niyang baguhin ang kanyang tadhana. Hindi niya alam na ang tadhana ay mas makulit na plano para sa kanya. Sele, nasan ang kape ko? At pakitawagan si Allison, sabihin mo hindi ako makakarating sa lunch date namin? Kaswal na utos ni Van Lawrence Montemayor habang naglalakad papasok sa kanyang marangyang opisina. Ang bawat takbang nito, tila isang pagrampa sa fashion show, puno ng kumpiyansa, otoridad at kamandag. Sir, pangatlong Allison na po yan ngayong buwan at base sa records ko, Allison Villarreal ang kadate nyo ngayon, hindi Allison Gomez na tinaboy ninyo kahapon? Walang emosyon na sagot na Celestine habang mabilis na nagtitipa sa kanyang keyboard. Di man lang inangat ang tingin sa boss. Tumigil si Van sa tapat ng table ni Cele. Pinatong ang mga kamay sa desk at yumuko ng bahagya para magkapantay ang kanilang mga paningin. You're so efficient, Cele. Kaya mahal na mahal kita bilang sekretary, masyado kang matalas. Kung ibang babae ang sinabihan ni Van ng mahal na mahal kita, baka hinimatay na ito o kaya naghubad ng nasaplot sa sobrang kilig. Pero si Cele, isang matalim na tingin lamang ang binalik niya. Sir, save your charms for your models. Marami pa akong pipirmahang memos. At ito na ang kape ninyo, black and bitter. Parang yung huling ex-girlfriend ninyo na naiskandalo rito nung Martes. Matabang nasabi ni Celeste sabay abot ng tasa. Natawa ng malakas si Van. Yon ang gusto niya kay Cele.
Sa loob ng 9 na taon, ito lang ang tanging babae na hindi siya tinitingnan bilang isang prize o isang trophy husband. Para kay Celeste, siya ay isang boss na kailangan pagsilbihan, isang palikerong kailangan pagtiyagaan at isang trabahong kailangan panindigan. Alam mo, Cele, 30 ka na. Sayang ang ganda mo kung dito ka lang sa opisina nabubulok. Bakit di ka lumabas, mag-date, o kaya naman, subukan mong tumingin sa mga lalaki nasa paligid mo. Hirit pa ni Van habang nakatitig sa mapupulang labi ng sekretary. Masyado akong pihikan, sir. At kung ang makikita ko lang sa labas ay mga lalaking katulad ninyo, na bawat linggo ay may bagong flavor, mas mabuti pa na mag-isa na lang ako kasama ng mga libro ko. Sagot ni Cele. Ngumisi si Van pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ouch! Bakit parang personal yan? Di naman lahat ng lalaki katulad ko. Baka naman masyado mo nang nilagyan ng bakod ang puso mo kaya wala nang makapasok. Hindi bakod ang kailangan ko, sir. Isang lalaking may utak at hindi ginagamit ang kakisigan para manakit ng babae. Huling hirit ni Cele bago bumalik sa kanyang ginagawa. Nang pumasok si Van sa kanyang private office, napabuntong hininga si Cele. Di alam ng boss niya na sa loob ng 9 na taon, naging eksperto na siya sa pagtatago ng nararamdaman. Sino ba namang hindi hahanga kay Van? Ang bango nito, ang paraan ng pagsasalita, ang talino sa negosyo, lahat yon nakakaakit. Pero nakita rin ni Cele ang madilim na panig nito, ang pagiging dominanteng boss at ang pagiging heartbreaker. Kaya naman binuunan niya ang kanyang plano. Kung di niya mahanap ang lalaking matino na magiging asawa, mas mabuting kumuha na lamang siya ng ambag para magkaroon ng sariling anak. Ayaw niya ng commitment, ayaw niya ng asawang mambababae lang. Gusto niya na sanggol na sa kanya lang lalaki. Ngayong gabi, bulong ni Celeste sa sarili. Ngayong gabi, gagawa ako ng desisyon na magpapabago sa buhay ko. Hindi niya namalaya na sa loob ng opisina, nakatingin si Van sa surveillance camera ng cubicle niya. Napansin ni Van ang kakaibang kaba at determinasyon sa mukha ni Cele. Bilang isang dominanteng lalaki, alam niya na may pinaplano ang kanyang sekretary at hindi niya hayaan na may ibang lalaki ang makikinabang sa gabi ni Celestine Ramos. Let's see how far you can go, Cele. Nakangiting bulong ni Van habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Sabado ng gabi. Ang tugtugin sa The Velvet Room, isang eksklusibong bar sa kabilang syudad, ay sapat na para yanigin ang dibdib ni Cele, pero mas malakas pa rin ang kabog ng kanyang puso sa kaba. Nakatitig siya sa kanyang sarili sa salamin ng powder room. Ibang-iba na ang itsura niya ngayon. Wala ang salamin na madalas niyang suot sa opisina. Wala ang mahigpit na pagkakapusod ng kanyang buhok at wala ang boring na office blazer. Suot niya isang midnight blue bodycon dress, napit sa kanyang kurba at nagpapakita ng kanyang mapuputing balikat. Ang kanyang labi, pinahiran niya ng matingkad na pulang lipstick. Kaya mo to, Cele. Isang gabi lang, isang donor lang na hindi mo na muling makikita. Para kay baby? Pagpapatapang niya sa sarili bago lumabas at bumalik sa bar counter. Umurong siya ng isang basong margarita. Habang iniinom ito, pasimple niyang pinagmamasdan ang mga lalaki sa paligid. May mga gwapo, may mga mukhang mayayaman, pero karamihan mukhang mga manloloko rin, kagaya ni Van. Ayoko ng kamukha ni Sir Van, masyado masakit sa ulo ang jeans ng mga ganong lalaki. Bulong niya sa sarili habang humihigop ng cocktail. Sa kabilang dulo ng bar, sa isang madilim na sulok ng VIP lounge, may isang pares ng mga mata na halos kanina pa nakatitig sa bawat galaw ni Cele. Si Van Lawrence Montemayor na kanina pa naroon. Suot ng isang simpleng itim na t-shirt at leather jacket. Halos hindi siya makilala bilang ang bilyonaryong CEO. Anong ginagawa mo rito, Celestine? Mahinang usal ni Van habang pinapaikot ang alak sa kanyang baso. Naniningkit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng ibang lalaki na nagtatangkang lumapit sa kanyang sekretary. May isang lalaking lumapit kay Cele, matangkad, mukhang desente at nakangiti. Nakita ni Van kung paano to kinausap ni Cele. Pakiramdam niya ay may kung anong sumabog na inis sa kanyang dibdib. Samantala, medyo naramdaman na ni Cele ang tama ng alak. Ang pangalawang baso ay tila naging metsa sa kanyang lakas ng loob. Ang lalaking kausap niya ay nagpakilalang si Rick. You look lonely tonight, miss. Sabi ni Rick habang hinahawakan ng kamay ni Cele. I'm not lonely. I'm on a mission.
Sagot ni Selena na may kasamang malanding tawa na hindi niya karaniwang ginagawa. Gusto mo bang sumama sa akin? May hotel room na ako sa itaas. Nanlaki ang mga mata ni Rick sa direktang alok ni Sele. Talaga? Wow, tara na! Tumayo si Sele, medyo gumewang siya pero agad siyang naalalay ni Rick. Ngunit bago pa sila makahakbang patungo sa elevator, isang malakas at malamig na kamay ang humawak sa braso ni Rick at marahas tong inalis kay Sele. She's with me. Ang boses na yon baritono, puno ng otoridad at nagpapatindig ng balahibo. Lumingon si Sele, naniningkit ang mga mata dahil sa kalasingan. Sino ka ba? Bitawan mo si Rick. Kailangan ko siya para sa baby ko. Nanginig ang panganiban sa narinig. Baby, anong pinagsasasabi ng babaeng to? Agad niyang binuhat si Selena para bang sako ng bigas. Hey, bitawan mo siya? Sigaw ni Rick. Tinignan siya ni Vanna kasing talas ng kutsilyo. Umalis ka, bago ko bilhin ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo at sibakin ka sa trabaho ngayong gabi din. Dahil sa takot sa aura ni Van, mabilis na tumakbo palayo si Rick. Si Selena naman nagsimulang pumalo sa likod ni Van. Bitawan mo ko, kailangan ko ng donor. Ayoko ng asawa, gusto ko lang ng anak. Shut up, Sele, you're drunk. Bulong ni Van habang diretso sa elevator. Nilala niya si Sele sa suite na nakabook sa pangalan nito. Pagpasok sa kwarto, inihiga niyang sekretary sa kama. Akbang aalis si Van para kumuha ng tubig nang biglang hilahin ni Sele ang kanyang korbata na suot pala ni Van sa ilalim ng jacket at dinikit ang mukha nito sa kanya. Ikaw na lang. Bulong na Sele, ang mga matay mapungay at puno ng pagnanasa dahil sa alak. Gabo ka naman. Matalino. Perfect jeans. Please, just tonight. Di alam ni Sele kung sino ang kaharap niya. Tayong alam niya ang bango ng lalaking to'y pamilyar at ang haplos ito sa kanyang bewang ay nagpapadama sa kanya ng seguridad na matagal niya nang tinatanggi. Natigilan si Van. Ang babaeng 9 niyang pinangarap nasa ilalim niya ngayon. Nagmamakaawa para sa isang bagay na di niya inaasahan. Be careful what you wish for, Celestine. Paos na sabi ni Van bago niya nilapatan ng halik ang mga labi ng babaeng tayong nagpapatibok ng kanyang puso. Ang silid ay tayong naliliwanagan ng malamlam na ilaw mula sa mga gusali sa labas ng bintana. Ang hininga ni Sele ay mabilis at mainit sa leeg ni Van. Dahil sa kalasingan, ang tayong alam ni Sele, kailangan niya ang lalaking ito. Ang lalaking may pamilyar na bango at haplos na tila kayang tumunaw sa kanyang mga pag-aalinlangan. Just give me what I want. Bulong ni Sele. Ang kanyang mga kamay pilit tinatanggal ang leather jacket ni Van. Natigilan si Van. Bilang isang dominanteng lalaki, sanay siyang laging kontroladong sitwasyon. Pero sa halap ni Sele, ang babaeng 9 niyang pinagmasdan mula sa malayo, tila nawawala lahat ng kanyang disiplina. Gusto niya lang tumigil dahil alam niyang lasing ito, pero ang bawat haplos na Sele sa kanyang dibdib ay tila isang utos na hindi niya kayang suwayin. Sele, look at me. Paos na sabi ni Van habang hinahawakan ang magkabilang pisngi ng dalaga. Do you know who I am? Tumawa ng mahina sa Sele, ang kanyang mga matay mapungay. You are my donor. My perfect husband. Donor? Kumiyom ang panga ni Van. Masakit na isiping para kay Celeste, isa lang siyang instrumento para sa plano nitong magkaanak. Pero ang pagnanasa ay mas matindi kaysa katwiran. Nilapatan niya ng halik ang mga labi ni Sele. Isang halik na nagsimulang banayad, ngunit mabilis na naging mapusok at puno ng pangungulila. Sa bawat haplos ni Van, tila may kuryenteng dumadaloy sa katawan ni Sele. Ang kanyang mga kamay gumagapang sa malapad na balikat ng lalaki. Piritong nilalapit sa kanya. Ang katawan ni Van matigas at puro ng maskulado. Isang kabaliktaran sa malambot at maugat na haplos ni Sele. You are mine tonight, Celeste. Only mine. Bulong ni Van sa pagitan ng mga halik sa kanyang leeg. Ang gabi ay napuno ng mga ungol at bulong ng pagnanasa. Sa ilalim ng mga kumot, ang mundo ng opisina ay tila naglaho. Wala ng CEO, wala ng secretary. Tayong 2 kaluluwa lamang na matagal nang nagpipigil ng nararamdaman ang nagtatagpo. Ang bawat galaw ni Van ay puno ng pag-iingat, ngunit may kasamang dominasyon. Tila tinitiyak na ang bawat sandali ay uukit sa alaala ni Celeste. Kahit pa alam niyang bukas ay maaaring limutin to ng dalaga, para kay Sele ang bawat haplos ng lalaki ay tila sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Sa gitna ng ecstasy, may isang pangalan ang pilit na lumalabas sa kanyang isip, pero agad tong nalunod sa sarap na nararamdaman niya.
Nang matapos ang lahat, bumagsak ang katahimikan sa silid. Nakayakap si Van kay Sele, ang kanyang ilong nakabaon sa buhok nito. Pinagmamasdan ng mapayapang mukha ng dalaga habang ito'y unti-unting nakakatulog. If only you knew, Sele. Mahinang bulong ni Van habang hinahaplos ang pisngi nito. If only you knew how long I've waited for this. Dahan-dahang pumikit si Van, dama ang init ng balat ni Sele sa kanyang tabi. Alam niya na pagdating ng umaga, magbabago ang lahat. Ang matamis na gabing ito ay maaaring maging simula ng isang malaking gulo o ang simula ng katuparan ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, sapat sa kanya na sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang sekretary ay nasa kanyang piling. Hindi bilang empleyado kundi bilang babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso. Ang unang sinag ng araw na tumatagos sa manipis na kortina ng hotel room ang naging metsa ng pagising na Sele. Mabigat ang kanyang ulo at ang bawat tibok ng kanyang sentido ay tila may kasamang maliit na martilyo. Ramdam niya ang pamilyar na hangover, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang katawan. Isang init at bigat na hindi niya madalas maramdaman sa kanyang sariling kondo. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng hotel ang unang bumungad sa kanya. Anong nangyari? Mahina niyang bulong? Unti-unting nagbalik ang mga alaala kagabi. Ang bar, ang margarita, ang lalaking si Rick, ang plano niyang magpabuntis. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nagtagumpay ba ako? Ngunit nang tangkain niyang gumalaw, naramdaman niya na may matigas na braso na nakapulupot sa kanyang bewang. Naniga si Sele. Ang balat na dumidikit sa kanya ay mainit, maskulado at halata na sa isang lalaki. Dahan-dahan na parang isang pelikulang nasa slow motion. Lumingon siya sa kanyang tabi. Halos suminto ang pagtibok ng puso ni Sele. Ang lalaking mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang lalaking nakayakap sa kanya nang walang kahit anong saplot sa katawan ay hindi si Rick. Hindi itong estrangherong pinili niya sa bar. Ito ay si Van Lawrence Montemayor. Ang kanyang boss, ang dominanteng CEO na 9 na taon niyang pinagsisilbihan. Ang lalaking pinakaiiwasan niya na maging bahagi ng kanyang personal na buhay? Hindi maaari. Halos mawala ng boses na usal ni Sele. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang malakas na dili. Pinagmasdan niya ang mukha ni Van habang natutulog. Mukhang payapa ito. Ang makapal na pilikmata ay nakalapat sa kanyang pisngi. At ang panga nito ay bahagyang nakabukas. Pero sa isip ni Sele, gumuho na ang mundo. Paanong nauwi sa kama ng kanyang boss ang misyon niya na makahanap ng perfect donor? Biglang gumalaw si Van. Humigpit ang yakap ito kay Sele at ibinaon ang mukha sa leg ng dalaga. Sele, 5 more minutes. Paos na bulong nito. Ang boses puno ng antok at lambing na hindi kailanman narinig ni Sele sa loob ng opisina. Nanlaki ang mga mata ni Sele. Alam ni Van na siya ito, ibig sabihin, hindi lamang to isang aksidenteng pagkikita sa dilim. Alam ng boss niya ang ginagawa nila kagabi. Sa sobrang taranta, dahan-dahang tinanggal ni Sele ang braso ni Van. Maingat siyang bumangon, pilit na hindi gumagawa ng ingay kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Mabilis niyang hinanap ang kanyang damit na nagkalat sa sahig, ang kanyang midnight blue dress, ang kanyang pangloob, lahat tila mga saksi sa krimen na naganap. Nang makapanamit siya, tiningnan niyang muli si Van. Ang gwapong mukha nito ay tila isang babala. Kung malalaman ni Van ang tunay niyang motibo ang magkaanak gamit ang jeans nito ng walang pahintulot, tiyak na katapusan na ng kanyang career. O baka mas malala pa, I need to leave, now, bulong ni Sele. Di na siya nag-abalang mag-iwan ng sulat. Bit-bit ang kanyang sapatos, mabilis siyang lumabas ng kwarto, tumakbo patungo sa elevator. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo, magtago at burahin ang nangyari sa kanyang memorya. Ngunit sa loob ng kwarto, sa sandaling sumara ang pinto, dahan-dahang minulat ni Van ang kanyang mga mata. Isang matamis at mapanuring ngiti ang suminay sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang bakanting espasyo sa kama kung saan nakahiga si Sele kanina. You can run, Celestine. Bulong ni Van habang iniunat ang kanyang katawan. But you can't hide from me. Di matatapos ang gabing to ng ganon na lamang? Alam ni Van ang lahat at mas dalong alam niya na ang misyon ni Sele ay magbubunga ng isang bagay na habang buhay magbibigay sa kanila. Kumaripas ng takbo si Sele palabas ng hotel na tila ba may humahabol na demonyo sa kanya.
Di niya alintana ang magulong buhok at ang bahagyang pagkakalat ng kanyang makeup. Tanging nasa isip niya makalayo sa silid na iyon sa lalaking yon. Nang makasakay siya sa taxi, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Napasandal siya sa upuan at napapikit. Anong ginawa ko? Sa lahat ng lalaki sa bar, bakit si Servan pa? Isang malaking sampal sa kanyang sistema ang katotohanan na ang lalaking 9 na taon niyang tinitingnan bilang boss lang ay ang lalaking nakaniig niya sa loob ng isang gabi. Pagdating sa kanyang kondo, agad siyang naligo. Gusto niyang burahin ang amoy ng sandalwood sa kanyang balat. Gusto niyang hugasan ang alaala ng bawat haplos ni Van. Pero habang dumadaloy ang tubig, lalong bumabalik ang mga imahe ng mapusok nilang gabi. Ang paraan ng pagbulong ni Van ng kanyang pangalan, ang init ng katawan nito, lahat iyon ay tila nakatatak na sa kanyang kaluluwa. Hindi maaari. Trabaho lang sila. Isang gabi lang yon. Lasing ka, lasing siya, wala lang yon. Pagkausap niya sa sarili sa harap ng salamin. Lumipas ang linggo na parang isang bangungot. Hindi siya lumabas ng bahay. Pinatay niya ang kanyang cellphone dahil natatakot siya na makita ang pangalan ni Van sa screen. Pero alam niya na hindi siya po pwedeng magtago habang buhay. Lunes na bukas, kailangan niyang harapin ang realidad. Lunes ng umaga, pumasok si Celeste sa opisina na mas maaga kaysa dati. Gusto niyang magmukhang abala para hindi siya mahalata. Suot niya ang kanyang pinaka-formal na office attire, ang kanyang armor. Ang buhok niya mahigpit na nakapusod at ang kanyang salamin suot ng muli. Saktong 9:00 nang bumukas ang pinto ng elevator. Ramdam ni Cele ang pagtaas ng balahibo sa kanyang leeg. Ang pamilyar na yabag ng mamahaling sapatos ni Van ay papalapit na sa kanyang cubicle. Good morning, Celestine? Ang boses ni Van ay baritono, kalmado at tila walang nangyari. Huminga na malalim si Cele at iniangat ang tingin. Good morning, sir. Narito na po ang schedule ninyo para sa araw na ito. May board meeting po kayo sa cancel everything. Before lunch? Putol ni Van sa kanya. Nakatayo to sa tapat ng kanyang table. Nakapamulsa at may mapanuring tingin. And follow me to my office. We need to talk about performance reviews. Naniga si Cele. Performance reviews? Yan ba ang tawag niya sa nangyari kagabi? Dahan-dahang tumayo si Cele kay Van, papasok sa loob ng opisina. Narinig niya ang tunog ng paglak ng pinto. Humarap si Van sa kanya, wala na ang mapaglarong ngiti. Seryoso ng kanyang muka, ngunit may kakaibang alab sa kanyang mga mata. You left early yesterday, Cele, without saying goodbye. Is that how you treat your donor? Muntik nang mabulunan si Cele ng sariling laway. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Lasing po ako kagabi at lumapit si Van ng dahan-dahan hanggang sa maipit si Cele sa pagitan ng pinto at ng matikas itong katawan. Don't lie to me, Cele. I remember everything, every touch, every word, including your mission to have a baby. Inangat ni Van ang baba ni Cele. Pilit itong pinatitingin sa kanya. If you wanted a baby, Celestine, you should have just asked. You don't need to find a stranger in a bar. I'm more than willing to give you everything you need. Sa sandaling yon, alam na sila na wala na siyang takas. Ang great escape na pilinano niya ay nauwi sa isang mas matinding pagkakakulong. Sa mga kaaway ng kanyang boss na tila ayaw siyang pakawalan. Ang hangin sa loob ng opisina ni Van tila nauubos. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para amoy ni Cele ang pamilyar na aftershave ng boss. Ang amoy na kagabi lamang ay humahalo sa init ng kanyang balat. Sir, please, nakikiusap ako. Mahinang sabi ni Cele, pilit na iniiwas ang tingin. Lasing lang tayo pareho. Isang malaking pagkakamali ang nangyari, kalimutan na natin yon. I want to keep this professional. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Van, pero hindi itong tawang nakakaasar. Mas malalim ito, mas mapanganib. Professional? Cele, 9 na taon kitang kasama. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. At kagabi, hindi yun mukhang pagkakamali para sa akin? Dahan-dahan itong lumayo, sapat para makahinga si Cele, pero hindi ito bumalik sa kanyang table. Sa halip, sumandal na lamang si Van sa gilid ng kanyang desk at pinag-cruise ang mga braso. You wanted a donor, right? You wanted the baby without a husband. Well, news flash, Celestine. I don't share what's mine. And after what happened, you are officially mine. Hindi mo ako pagkaari, sir? Bulyaw ni Cele, ang kanyang tapang muling nag-aapoy. Sekretary mo lang ako? Then act like one. Hamon ni Van na may mapaglarong ngiti.
Go out there, screen my calls, arrange my meetings, but don't think for a second that when we are behind those closed doors, I will forget how you screamed my name kagabi. Namula ang buong mukha ni Cele sa tindig ng hiya. Mabilis siyang tumalikod at binuksan ang pinto. I will get your coffee, sir. Matigas niyang sabi bago lumabas. Pagbalik niya sa kanyang cubicle, tila umiikot ang paligid ni Cele. Gusto niyang magpalamon sa ina. Sa lupa. Paano niya itatago ang tensyon kung ang bawat tawag ni Van sa intercom ay tila may kasamang double meaning? Cele, come in here. I need help with my folders. Tawag ni Van pagkalipas ng isang oras. Pumasok si Cele, bitbit ang kanyang notebook. Pero imbes na folders, nakita niya na nakatayo si Van sa harap ng bintana, nakatanaw sa city skyline. Cancel my dinner with the board members tonight. Utos ito nang hindi lumilingon. Bakit po, sir? Importante yon. Dahil ihahatid kita sa inyo. Pupuntahan natin ang lola mo. Lumingon si Van. Seryoso ang mukha. Halos mabitawan ni Cele ang kanyang ballpen. Ano? Bakit? Sir, wag niyo ako idadamay sa mga biro ninyo. Hindi ako nagbibiro, Cele. Ang sabi mo, pressured ka sa lola mo na mag-asawa. I will play the part. Gagawin nating legal ang lahat bago pa man lumaki ang tiyan mo. Diretsong sabi ni Van. Naniga si Cele sa kinatatayuan. Bago lumaki ang tiyan? Ganun ba kakumpiyansa ang lalaking to na nabuo agad ang kanilang transaksyon kagabi? At bakit tila masayang masaya si Van sa ideyang iyon? Sa labas, akala ng lahat business as usual sa Montemayor Corp. Pero sa loob ng opisina, nagpasimula ang isang masalimuot na laro ng pag-ibig at panunubok. Isang laro kung saan si Cele ay pilit na tumatakbo, habang si Van naman ay matagal nang nakahanda sa finish line. Hapon na at pilit na binubuhos ni Cele ang atensyon sa pag-aayos ng mga liquidation reports. Ngunit bawat kaluskos sa loob ng opisina ni Van nagpapatalon sa kanyang puso. Di mawala sa isip niya ang sinasabi nito kanina, ang pagpunta sa lola niya at ang kumpirmasyon na tila sigurado ito na mabubuo ang transaksyon nila. Sir, kape niyo. Pumasok si Cele, bitbit ang tasa. Ilalapag sa niya ito nang biglang hinawakan ni Van ang kanyang pulso. Sit down, Celestine. We're done with the boss secretary act for today. Utos ni Van. Hindi ito nagtatanong. Ito ay isang dekreto? Napilitang maupo si Cele sa tapat nito. Ano ba talagang kailangan ninyo, sir? Kung tungkol ito sa nangyari, pakiusap. Huwag niyo na akong paasahin o lalong guluhin. Alam nating parehong marami kayong babae. Bakit ako? Binitawan ni Van ang kanyang pulso at sumandal sa swivel chair. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Akala mo ba talaga nagkataon lamang na nandoon ako sa bar na yon? Sa libo-libong bar sa Maynila, doon pa sa malayong lugar na pinili mo. Kumunot ang noon ni Cele. Sinusundan mo ako? I've been following you for 9 years, Cele. Pag-amin ni Van. Ang boses ay puro seryoso na tonong bihirang marinig ni Celeste. Noong sinabi mong aalis ka ng maaga, alam mong may balak ka. I saw that, the look in your eyes, determination, desperation. I hacked your browser history, Cele. I saw your searches about single motherhood and donors. Napasinghap si Cele. You invaded my privacy? I protected you, bulyaw ni Van. Tumayo to at lumapit sa kanya. Pumunta ka sa bar na yon para magpagamit sa isang lalaking hindi mo kilala. Alam mo ba kung gaano kadelikado yon? Nung nakita kitang nakikipag-usap sa lalaking yon sa bar, muntik ko nang mabasag ang paso ko sa galit. Kaya pinalitan mo siya. Bulong na Cele, nagsisimulang manginig ang boses. Pinaalis ko siya at nung niyaya mo ko, nung akala mong ako ang lalaking yon, I couldn't let you go to anyone else. 9 years, Cele. 9 years ako nagpakasasa sa mga babaeng walang kwenta dahil akala ko hindi mo ako mapapansin. I played the playboy card para lang manatili ka sa tabi ko dahil alam kong pag naging seryoso ko, itataboy mo ko. Natigilan si Cele. Ang playboy CEO na kinaiinisan niya ay isang maskara lang. Isang paraan para hindi siya lumayo. I am the father of that child, Cele. Whether it happened last night or if we have to make sure it happens again tonight and tomorrow and the day after. Nariing sabi ni Van, hindi kita gagamitin. Pananagutan kita dahil ito na ang pagkakataon na 9 na taon ko nang hinihintay. Hindi alam ni Cele kung magagalit siya o maiiyak. Ang twist na ito ay hindi niya inaasahan.
Ang kanyang boss ay matagal na palang nagbabantay sa kanya, naghihintay ng pagkakataon na maging bahagi ng kanyang buhay sa pinakamapanghas na paraan. Umuwi na tayo, sabi ni Van. Kinuhang susi ng kotse at ang bag ni Cele. May lola pa tayong kailangan harapin. At si Celestine, mula ngayon wala nang Sir Van ang itatawag mo sa akin sa loob ng opisinang ito. 2 linggong lumipas matapos ang gabi sa bar at ang pag-amin ni Van. Sa loob ng mga araw na yon, tila naging anino na sila ang kanyang boss. Di siya hinahayaang magbuhat ng mabigat. Laging may nakahandang masasustansyang pagkain sa kanyang table at higit sa lahat, hindi na ito nakikipag-date sa ibang babae. Ngunit ang katahimikan ni Sele puno ng kaba. Tuwing umaga, tila bumabaliktad ang kanyang sikmura at ang kanyang pang-amoy ay naging kasing talas ng sa isang pusa. Sele, are you okay? Namumutla ka. Untag ni Van habang nasa loob sila ng elevator patungo sa isang meeting. Agad tong humawak sa kanyang siko para alalayan siya. I'm fine, sir. Van? Siguro dahil sa dami ng trabaho, pagdadahilan niya. Kahit ang totoo, kanina pa siya nasusuka sa amoy ng kape nito. We're going to the clinic after this. No more excuses? Determinado ang sabi ni Van. Ang kanyang boses puno ng otoridad na may halong pag-aalala. Pagkatapos ng office hours, hindi na nakapalag sa Sele nang dalhin siya ni Van sa isang pribadong ospital. Pagkatapos ng seri ng test, naupo sila sa loob ng sasakyan ni Van sa parking lot. Hawak ni Sele ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng resulta. Open it, Sele. Bulong ni Van. Ramdam ni Sele ang panginig ng sariling mga kamay. Dahan-dahan niyang inilabas ang puting papel. Ang kanyang mga mata agad na humanap ng isang salita at doon, sa gitna ng mga medikal na termino nakasulat ang resulta. Positive. Hindi nakapagsalita si Sele. Napasandal siya sa upuan habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak. Nagbunga. Van, nagbunga ang gabing yon? Kinuha ni Van ang papel at binasa ito. Isang malalim na hininga ang pinakawala ng CEO bago ito napasandal at napapikit ng mariin. Nang muli nitong imulat ang mga mata, wala nang bahid ng pagiging playboy. Tanging puro at tapat na emosyon ang naroroon. Thank you, Sele. Paos na sabi ni Van. Hinuli nito ang kanyang kamay at hinalikan ng likod noon. I know this is not the conventional way and I know you just wanted a donor pero hindi kita pababayaan. This baby will have a father at ikaw, hindi ka mag-iisa. Paano naging ganito kabilis? Tanong ni Sele tila hindi pa rin makapaniwala. 9 na taon tayong magkasama bilang boss at secretary, tapos sa isang gabi lang. Maybe because it was meant to be. Sagot ni Van habang hinahaplos ang pisngi ni Sele. Maybe the universe was just waiting for you to be ready. Kahit kailangan pa nating dumaan sa kalasingan para lang mangyari to. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Sele sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ano na ang sasabihin ko kay Lola? Siguradong hihimatay niyon sa tuwa o galit. Don't worry about your Lola. Ako ang haharap sa kanya. I will tell her that I've loved her granddaughter for 9 years and I'm not planning to spend another day without making you mine legally. Pangako ni Van. Sa sandaling iyon, ang takot ni Sele ay unti-unting napalitan ng init. Ang lalaking akala niya ay sakit lamang ng ulo ay siya palang magiging katuwang niya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang Operation Single Mom ay nawi sa isang pamilyang di niya inaakala na mababuo sa piling ng kanyang palikerong boss. Mula nang lumabas ang resulta ng test, tila naging ibang tao si Van Lawrence Montemayor. Ang opisina ng Montemayor Corp na dati pugad ng mga utos at seryosong usapan ay tila naging isang nursery sa sobrang pag-iingat ng CEO sa kanyang sekretary. Sele, bakit ka tumatayo? I told you. If you need something, just press the intercom. Seryosong saway ni Van makita si Sele na papunta sa filing cabinet. Napabuntong hininga si Sele at napahawak sa kanyang balakang. Van, 5 linggo pa lang ang tiyan ko. Hindi pa ako baldado. At saka trabaho ko to. Ako ang sekretary mo, di ba? You were my secretary. Now you are the mother of my child. There is a difference. Sagot ni Van habang mabilis na lumalapit. Siya na mismo ang kumuha ng folder na kailangan ni Sele. From now on, no more heavy lifting. No more running for coffee. At katunayan, nag-order na ako ng ergonomic chair para sa'yo. Darating yan mamayang hapon. Ergonomic chair? Van, ayos pa naman ang upuan ko. And I hired an assistant secretary.
Dagdag pa nito na nagpalaglag sa panga ni Sele. Siya ang gagawa ng lahat ng gawaing pampasigal at gagawin mo na lang ay mag-supervise at siguraduhin hindi ka napapagod. Hindi makapaniwala si Sele. Ang dominanteng boss na dati walang pakialam kung mag-overtime siya hanggang madaling araw, ngayon tila ayaw na siyang paimikin. Pero hindi lamang doon nagtatapos ang pagbabago. Isang tanghalian. Laking gulat ng buong opisina nang makita si Van mismo ang naglalapag sa Tupperware sa table ni Sele. Eat this, spinach and grilled chicken. It's good for the baby's brain development. Utos ni Van sa harap ng mga osisero nilang katrabaho. Van, nakatingin silang lahat. Bulong na sila. Hiyang-hiya habang namumula ang mga pisngi. Tumingin si Van sa paligid ng may otoridad. Is there a problem? May masama ba kung pakakainin ko ang babaeng mahal ko at ang magiging anak ko? Natahimik ang lahat. Yon ang unang pagkakataon na inamin ni Van sa publiko ang kanyang nararamdaman. Kahit si Sele ay natigilan. Mahal, yan lang ba talaga ang narinig niya? Nang makapasok sila sa loob ng private office, hinarap ni Sele si Van. Van, ano yung sinasabi mo sa labas? Yung mahal? Lumapit si Van at tinawakan ng magkabilang kamay ni Sele. Sele, 9 na taon akong nagtago sa likod ng mga babaeng yon dahil natatakot ako na itaboy mo ko. Pero ngayong binigyan mo ko ng pagkakataon ay isang anak, hindi ko sasayangin ng bawat segundo para patunayan sa iyo na seryoso ko. I love you, Celestine. Not because of the baby but because it's always been you. Sa gitna ng kanyang pagiging protective, nakita ni Sele ang katapatan sa mga mata ni Van. Nawala na ang playboy shadow. Ang tayong naroon ay ang lalaking handang maging kalasag niya sa anumang pagsubok. Pero, paano ang babae mo, Van? Ang mga Allison, ang mga model, mahinang tanong ni Sele. Ngumiti si Van at hinalikan ng noon ni Sele. There are no other women, Sele. Sila ang distraction ko para di ako mabaliw kakahintay sa'yo. Pero ngayon ikaw na ang mundo ko. You and our little peanut. Bagaman alam na ng buong opisina ang tungkol sa kanilang ugnayan, hindi hinayaan ni Van na maging mabilis lang lahat para kay Sele. Alam niya na nagsimula sila sa maling paraan. Isang gabi ng kalasingan at isang planong pagbubuntis, kaya naman nagpa siya si Van na liligawan niya si Sele ng tama. Isang hapon habang abala si Sele sa pag-ayos sa mga huling email bagong kanilang maagang out, isang malaking bungkos ng paborito niyang sunflowers ang nilapag sa kanyang table. May kasama tong maliit na card. To the woman who managed to handle my mess for 9 years, let me handle your heart for the rest of our lives. Van. Napangiti si Sele. Di niya akalain ng isang dominanting CEO ay may ganitong kasweet na side. Sir, Van, ano to? Tanong ni Sele nang lumabas si Van mula sa kanyang opisina. Suot ang kanyang pinakagwapong ngiti at walang korbata. Isang senyales sa tapos ng oras ng trabaho. I'm courting you, Sele. Hindi dahil buntis ka, kundi dahil gusto kong maranasan mong pakiramdam ng pinahahalagahan. Sagot ni Van. Hinawakan niya ang kamay ni Sele at banayad nung hinalikan. I missed 9 years of doing this. I have a lot of catching up to do. Simula noon, bawat araw naging espesyal. Di na lang tungkol sa batang pinag-uusapan nila. Dinadala siya ni Van sa mga lugar na tahimik, sa mga parke kung saan maaari silang maglakad ng dahan-dahan, sa mga museum na paborito ni Sele at sa mga dinner na sila lang dalawa ang tao. Isang gabi, habang kumakain sila sa isang garden restaurant, nagtapat si Van. Alam mo ba kung bakit wala akong seryosong relasyon noon? Tanong ni Van habang nakatitig sa mga mata ni Sele. Umiling si Sele. Kala ko mahilig ka lang talaga sa magaganda at sexing babae. Natawa si Van ng mahina. Maganda ka naman, Sele. Sexy ka rin. Lalo na ngayong nagsisimula ng magbagong katawan mo. Pero ang totoo, tuwing kasama ko mga babaeng yon, ikaw ang hinahanap ko. Hahanap ako ng butas sa kanila para nang masabi kong mas matalino ka, mas maayos kang kausap at mas masarap kang kasama. I used them as a shield para di mahalata ng board of directors na ang kahinaan ko ay ang sekretary ko mismo. Ramdam ni Sele ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang playboy image ni Van ay isa palang masalimuot na depensa. Van, natatakot ako. Pag-amin ni Sele. Paano kung kapag lumabas ng bata, ma-realize mo na responsibilidad lang pala ang nagbubuklod sa atin? Tumayo si Van. Lumapit sa pintuan ni Sele at lumuhod sa harap nito para makapantay sila.
Nilapag ang kamay ni Sele sa kanyang tapat ng dibdib. Nararamdaman mo ba yan? 9 na taon tong tumitibok para sa'yo, Sele. Ang baby? Bonus lang yan. Ang premyo ko sa buhay na to, ikaw. I'm not just staying for the child. I'm staying because I can't breathe in a world where you're just my secretary. Sa sandaling yon, tuluyan ang gumuho ang huling bakod sa puso ni Sele. Ang lalaking akala niya hinding-hindi magiging seryoso, siya palang pinaka-tapat magmahal. Okay, bulong ni Sele habang hinahaplos ang buhok ni Van. Papayag na akong ligawan mo? Good! Ngumisi si Van. Ang pilyong gestap sa mata ay bumalik. Dahil sa susunod na linggo, kailangan na nating harapin ang pinakamahirap na boss sa buhay mo. Sino? Takang tanong ni Sele. Ang lola mo. I'm asking for your hand, Celestine. Properly. Gabi na, ngunit di pa rin dalawin ng antok si Sele. Nakasandal siya sa malambot na headboard ng kanyang kama habang hinahaplos ang kanyang tiyan na wala pa namang gaanong umbok. Sa tabi niya nakaupo si Van, seryosong nagbabasa ng isang libro tungkol sa prenatal care. Van, tawag ni Sele. Bakit kailangan magpanggap ng babaero? Sa talino mo, sigurado kung maraming paraan para itago ang nararamdaman mo. Binaba ni Van ang libro at tumingin sa kanya. May dumaang lungkot sa kanyang mga mata bago to napilitan ng katapatan. It wasn't just about hiding my feelings for you, Sele. It was a defense mechanism. Umupo si Van na maayos at hinawakan ng kamay ni Sele. Nung bago pa lang ang Montemayor Corp, ang mga board members ay mga matatandang konserbatibo. They wanted a leader who was strong and unattached. Nakita nila ang galing mo bilang sekretary ko at nagsimula silang magluda. Sabi nila baka raw nadidiktahan mo ko dahil baka may something sa atin. Napasinghap si Sele. Talaga? Pero wala naman tayong relasyon noon. I know. Pero alam ko sa sarili ko, totoo ang hinala nila. Na kahit anong sabihin mo, sinusunod ko. I valued your opinion more than theirs para hindi ka nila pag-initan o ipatanggal. Kailangan ko ipakita wala akong pakialam sa'yo na higit pa sa trabaho. Kaya gumawa ako ng ingay. I dated models, actresses, anyone who would make the headlines para isipin nilang babae lang gusto ko at hindi ang sekretary ko. Huminga ng malalim si Van. The more I acted like a playboy, the safer you were in your position. Pero habang tumatagal, nagiging kulungan ko rin ang image na yun. I hated every dinner date, every fake smile for the cameras. Ang gusto ko, umuwi at tawagan ka para pag-usapan ang schedule ko kinabukasan. Dahil yun lang ang tayong oras na nakakausap kita ng matagal. Naramdaman ni Sele ang hapdi sa kanyang puso. Ang lalaking to ay nagsakripisyo ng kanyang reputasyon para lang maprotektahan ang kanyang trabaho at ang kanilang distansya. Ang akala niyang palikero ay isang lalaking pagod sa pagpapanggap. Noong gabing yon sa bar, pagpapatuloy ni Van, nung nakita kitang nag-aayos para sa ibang lalaki, doon ko na-realize hindi ko na kayang magtago. I was terrified, Sele. Terrified na baka makuha ka ng iba habang ako abala sa pagpapanggap na hindi kita mahal. Kaya mo ba ako sinundan? Tanong na Sele na may bahid ng parinokso pero may kasamang lambing. I didn't just follow you. I claimed what was mine for 9 years. Ngumiti si Van, yung ngiting totoo at abot sa mata. And I'm never going back to that fake life again. From now on, ang tanging pangalan na gusto kong makita sa tabi ng pangalan ko sa balita ay Celestine Ramos Montemayor. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, mas lalong naintindihan ni Selena ang wrong man na inakala niya noon ay ang tanging lalaking nakakaintindi sa kanya na higit pa sa kanyang sarili. Ang kanilang simula maaaring magulo pero ang pundasyon nito ay 9 na taon ng lihim na pag-aalaga. Van, bulong ni Sele. Thank you for protecting me. Kahit minsan napakasungit ko sa'yo. Natawa si Van at hinalikan siya sa noo. I love your sungit. It's one of the reasons why I fell for you. Now sleep. Ang little peanut natin kailangan ng pahinga. Ang biyahe patungo sa lumang bahay ni Sele sa Laguna ay binalot ng kakaibang katahimikan. Si Van na kilala sa pagiging kalmado kahit sa gitna ng pinakamalaking business merger ay panay ang ayos ng kanyang korbata. Ang kanyang mga kamay na dati matatag sa manibela, tila bahagyang nanginginig. Van, ayos ka lang? Para kang haharap sa Senado. Biro ni Sele, bagaman may kaba rin siya sa dibdib. Sele, nakipag-negotiate ako sa mga pating sa Wall Street nang hindi kumukurap. Pero ang lola mo, yon ang totoong pressure. Pag-amin ni Van na may kasamang pilit ng ngiti. Pagdating nila, bumungad sa kanila si Lola Corazon na nakaupo sa tumba-tumba sa balkonahe. May hawak na pamaypay at matala sa mga mata.
Nang makita ang magarbot makintab na sasakyan ni Van, tumigil ang pag-ugoy ng kanyang upuan. Lola! Tawag ni Celeste sabay halik sa kamay nito. Ito po si Van, ang boss ko. Tiningnan ni Lola Corazon si Van mula ulo hanggang paa. Boss? O ang lalaking nakabuntis sa apo ko? Halos mabulunan si Cele. Diretsahan talaga ang kanyang lola. Ngunit imbes na umurong, humakpang pasalong si Van at magalang na nagmano sa matanda. Magandang hapon po, Lola Corazon. Ako nga po si Van Lawrence Montemayor at tama po kayo. Ako po ang ama ng batang dinadala ni Celestine. Pero higit pa po roon, ako ang lalaking 9 taon nang naghihintay na tawagin kayong Lola. Seryoso at buong pagpapakumbabang sabi ni Van. Tumaas ang kilay ng matanda. 9 taon? Ang tagal mo namang mag-isip, iho. Baka kung di pa nabuo ang batang yan, magiging dalagang bukid na tong apo ko sa opisina mo. Pinatuloy sila sa loob at pinaghain ng merienda. Habang kumakain ng suman at mangga, hinarap ni Lola Corazon si Van ng seryoso. Balita ko marami kang babae. Ang apo ko ba isa lang sa mga koleksyon mo? Dahil kung ganon, iho, kahit bilyonaryo ka pa, hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka rito gamit ang walis tingting ko. Lola, saway ni Sele. Ngunit hinawakan ni Van ang kamay ni Sele sa ilalim ng lamesa. Lola, alam ko po ang reputasyon ko at aaminin ko. Nagkamali ako sa pagpapakita ng maling imahe sa mundo. Pero sa loob ng 9 taon, si Sele lang ang tanging babaeng nirespeto ko at minahal ng totoo. Ang mga balitang yon ay bahagi ng nakaraan na hindi ko nababalikan. Narito po ako para humingi ng basbas ninyo. Gusto ko pong pakasalan ng apo ninyo hindi dahil kailangan, kundi dahil ang tanging pangarap ko ay yun. Natahimik ang buong sala. Tinitigan ni Lola Corazon ang mga mata ni Van, naghahanap ng kahit anong bahid ng kasinungalingan. Pagkaraan ng ilang minuto, natila isang dekada para kay Van, dahan-dahang umiti ang matanda. May paninindigan ka, iho. At nakikita ko sa mga mata mo ang kislap na tayong lalaking tapat lamang ang meron. Sabi ni Lola Corazon. Sige, ibibigay ko ang basbas ko pero siguraduhin mong ang apo ko ang magiging reyna sa buhay mo. Kapag nalaman kong pinaiyak mo to, babawiin ko sa ng bata kahit sang penthouse ka pa magtago. Pangako po, Lola, hindi ko po sila bibitawan. Sagot ni Van na may kasamang maluwag na paghinga. Nang gabing yon, habang naglalakad sila sa hardin ni na Lola, naramdaman ni Sele ang sobrang gaan ng loob. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay naglaho. Ang kanyang wrongman ay nakakuha ng basbas ng pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Isa na lang ang kulang. Bulong ni Van habang nakatingin sa buwan. Ano yun? Tanong ni Sele. Ang araw na magsasabi ka ng I do sa harap ng altar. Sagot ni Van sabay hila sa kanya para sa isang matamis at madamdaming halik sa ilalim ng mga bituin. Ang katedral ay binalot ng bango ng libo-libong puting orchids at gypsophila. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatagos sa mga stained glass ng bintana na nagbibigay gintong kislap sa mahabang aisle. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng okasyon, ang lahat ng mata nakatuon sa pintuan na dahan-dahang bumubukas. Doon nakatayo si Celestine. Wala na ang salamin, wala na ang office blazer. Suot niya ang isang custom-made lace gown na may banay na empire waist para bigyang diin ang kanyang 5 buwang tiyan. Ang munting peanut na naging metsa ng lahat. Ang kanyang kagandahan ay tila nagliliwanag. Isang halo ng pagiging ina at ng isang babaeng lubos na minamahal. Sa dulo ng altar, si Van Lawrence Montemayor ay hindi nang dominantong CEO na kinatatakutan ng mga kalaban sa negosyo. Habang nakikita niyang papalapit ang kanyang sekretarya, ang kanyang tanging kahinaan ay bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Ang mga mata niyang dati malamig, ngayon puno ng luha ng kagalakan. Nang marating na Sele ang tapat ni Van, kinuha nito ang kanyang kamay at dinala ito sa kanyang puso. You look beyond perfect, Sele. Bulong ni Van, ang boses ay pao sa emosyon. Nagsimula ang seremonya, ngunit para sa dalawa ang mundo ay tumigil. Dumating ang sandali ng kanilang vows. Kinuha ni Van ang mikropono, tiningnan ang mga mata ni Sele at hindi tumitingin sa script na inihanda ng kanyang mga staff. Celestine, sa loob ng 9 taon, minarkahan mo ang bawat araw ko na iyong talino, tapang at malasakit. Inakala ko noon na sapat na ang makita ka lang araw-araw sa tabi ng table ko. Nagpanggap akong palikero para lang manatili ka dahil natatakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, iiwan mo ko.
Pero isang gabi sa bar na yon, ang gabing akala ko ay pagkakamali, yon ang naging pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Hindi kita pinakasalan dahil sa bata, Sele. Pinakasalan kita dahil ikaw ang tayong babaeng nakapagpasuko sa isang Van Montemayor. I surrender my heart, my life, and everything to you. Napaiyak si Sele. Di niya napansin ang emosyon. Van, 9 na taon kitang tiningnan bilang wrong man. Ang akala ko ikaw ang huling lalaki na gugustuhin kong makasama. Pero sa bawat haplos mo, sa bawat pagprotekta mo sa akin, na-realize ko na ikaw pala ang tanging right man para sa akin. Salamat sa paghihintay. Salamat sa pagpili sa akin araw-araw. I am officially surrendering my independence to become your wife and the mother of our children. Mahal na mahal kita. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wika ng pari. Dahan-dahang hinawakan ni Van ang bewang ni Sele at hinila to papalapit. Ang kanilang halik hindi lang selyo ng kasal. Ito ay halik ng pasasalamat, ng pag-asa at wagas na pagnanasa. Isang halik na nagparamdam kay Sele na siya ang pinakaimportanteng babae sa buong mundo. Sa labas ng simbahan, habang sinasabugan sila ng mga talulot ng bulaklak, binuhat ni Van si Celeste na parang bagong kasal sa mga pelikula. Ready for our honeymoon, Mrs. Montemayor? Bulong ni Van habang nakatingin sa kanyang asawa nang may malanding kislap sa mga mata. Van, buntis ako. Baka nakakalimutan mo. Natatawang saway ni Sele. I won't forget. I will be very gentle. Tugon ni Van sabay kindat na nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Sele. Doon nagsimula ang kanilang bagong kabanata. Ang sekretary na pihigan at ang CEO na palikero ay natagpuan ang kanilang tadhana sa isang hindi inaasahang gabi. At habang papalayo ang kanilang sasakyan patungo sa kanilang bagong buhay, alam nilang wala ng wrong man o wrong timing. Dahil sa piling ng isa't isa, ang lahat ay tama na sa wakas. 3 taon na ang lumipas, ang sikat sa umaga, dahan-dahang gumagapang sa malaking bintana ng master's bedroom ng mansyon ng mga Montemayor. Ngunit sa halip ng alarm clock ang gumising kay Sele, isang malambot at mabilog na kamay ang humahaplos sa kanyang pisngi. Mama, gising na. Dada is making pancakes? Bulong ng isang maliit na tinig. Dinilat ni Sele ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang mukha ng 2 taong gulang na si Vance. Kamukhang kamukha ito ng kanyang ama. Mula sa makapal na kilay hanggang sa pilong kislap sa mga mata, pero ang ugali, namana nito ang pagiging pihikan at matalino ni Sele. Good morning, my little peanut. Nakangiting sabi ni Sele sabay halik sa noo ng anak. Bumukas ang pinto, pumasok si Van, suot ng isang apron sa ibabaw ng kanyang pajama. Bit-bit nitong isang tray ng pagkain. Kahit may gulo-gulong buhok at bagong gising, hindi pa rin nawawala ang kakisigan ng CEO na dati kinatatakutan sa boardroom. I told you to stay in bed, Vance. Gusto kong sorpresahin ng mama mo. Biro ni Van habang inilalapag ang tray sa kama. Lumapit si Van kay Sele at binigyan to ng isang mabilis ngunit matamis na halik sa mga labi. Isang halik na hanggang ngayon ay nagpapabilis pa rin sa tibok ng puso ni Sele. Happy anniversary, Mrs. Montemayor. Bulong ni Van, ang boses ay puno ng lalim at pagmamahal. Happy anniversary, Van. 3 taon pala mula nung, alam mo na, biro ni Sele, tinutukoy ang gabi sa bar. Natawa si Van at naupo sa tabi nila habang kinakarga si Vance. The best strong decision I ever allowed to happen. Sino bang mag-aakala na ang masungit kong sekretary ay magiging reyna ng buhay ko? At sino namang mag-aakala na ang palikero kong boss ay magiging eksperto sa pagpapalit ng diaper at paggawa ng pancakes? Ganti ni Sele habang sumasandal sa balikat ni Van. Sa loob ng 3 taon maraming nagbago. Di na bumalik si Sele sa pagiging secretary. Sa halip, siya nang tumatayong katawang ni Van sa pagpapatakbo ng kanilang mga charity foundation. Si Van naman, tuluyan nang kinalimutan ng kanyang playboy image. Ang tanging babaeng nakikita sa tabi niya sa bawat okasyon ay si Sele. Van, naalala mo nang sinabi ko na ayoko ng asawa dahil sakit lang ng ulo? Tanong ni Sele habang pinapanood si Vance na kumakain ng strawberry. Yeah, sabi mo donor lang kailangan mo. Nakangising sagot ni Van. Mali pala ako. Hindi sapat ang donor lang. I needed a partner. I needed you. Tapat na sabi ni Sele. Hinawakan ni Van ang kamay ni Sele.
Ang kanilang mga wedding rings ay nagkikislapan sa ilalim ng araw. And I needed to be found by you, Sele. 9 na taon akong nawawala sa maling landas, pero ikaw ang nagmarka sa akin kung saan ako nararapat. Maya-maya pa, narinig nila ang munting iyak mula sa kabilang kwarto. Ang bunsong kapatid ni Vance na si Celestine Jr. na 3 buwan na nga palang, "Ako na," sabay nilang sabi at nauwi na sa tawanan. Sa huli, sabay silang tumayo para sikasuhin ang kanilang pamilya. Habang naglalakad sila palabas ng kwarto, magkahawak ang kamay. Alam ni Sele at Van na ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa kasal. Ito ay isang patuloy na nobela ng pag-ibig kung saan ang bawat kabanata ay mas matamis kaysa sa nauna. Wala nang takot, wala nang pagtatago. Dahil sa dulo ng lahat, natagpuan nila ang pinakamagandang tadhana sa piling ng isa't isa. Sa mundong puno ng pagmadali, madalas nating akalain na ang pag-ibig dapat laging perpekto. Isang magandang pagkikita, isang tamang oras at isang lalaking walang bahid ng dumi sa ating mga mata. Ngunit ang kwento ni Sele at Van ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Minsan ang tadhana ay hindi dumarating sa parang inaasahan natin, kundi sa paraan na kailangan natin. Tinuturo ng kwentong ito na ang pananahimik ay hindi nangangahulugan na kawalan ng nararamdaman. Katulad ni Van, marami sa atin ang nagtatago ng katotohanan sa likod ng mga maskara, ng pagiging matigas, ng pagiging playboy, o ng pagiging abala sa trabaho. Dahil sa takot at tanggihan, ngunit ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan upang mabigyan ng linaw ang lahat, kahit dumating pa ito sa isang gabi ng pagkakamali. Para kay Sele, ang aral ay nagpapakawala sa takot. Ang pagiging matatag at independent na babae ay hindi nangangahulugan na kailangan isara ang puso para sa posibilidad ng pag-ibig. Ang pagtanggap sa isang katuwang sa buhay ay hindi kahinaan, kundi isang bagong uri ng lakas. Ang lakas na magtiwalang muli. Sa huli, ang kwentong ito ay isang paalala na walang wrong timing sa taong marunong maghintay at manindigan. Ang 9 na taon ng paghihintay ni Van at ang pagiging pihika ni Sele ay nagbunga na isang pamilyang binuo, hindi lang ng obligasyon, kundi ng wagas na desisyon na mahalin ng isa't isa, sa kabila ng kanilang mga nakaraan at pagkakamali. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi sa pagiging tamang tao sa harap ng taong matagal nang naghihintay sa iyo. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa isa na naman pong kwento ng pag-ibig ang natapos at isang kwento ang muling magbubukas.